Secretary Silvestre Bebot Bello III. Abay, alas 4:09 na. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Abay, umuulan na naman. Basa na naman, Lakay. Basa na naman. At nilalamig ba kayo? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Maulan po mahabigan sa Maynila. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Huwebes, nang bilis ng panahon. Matapos na yung September, Lakay. September 21. Mas mabigat na parusa sa mga smugglers, hoarders at cartel ng agri-products. Ipinag-utos na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maroon din pala magalit. Mga pabrika ng dalatang sardinas, humirit ng 3 pisong taas presyo. Wow! Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga chuper at operators tuloy-tuloy. Ayon naman sa LTFRB. 2024 proposed national budget tiniyak na aaprubahan ng Kamara sa susunod na linggo. Ayon yan kay Speaker Romualdez. 12 billion pesos na pondo sa pabahay sa mga biktima ng kalamidad at mga informal settlers. Inaprubahan ng Department of Budget and Management. Ito, Lakay, nakakahindik. Lady screener na lumunok. Diba? May talent sa paglunok ito. Ng $300 at 2 iba pang OTS personnel kinasuhan na. Maximum penalty ipinag-utos ni DOTR Secretary Bautista. Baka nyo yan. Only in the Philippines. Isang kulto sa Surigao del Norte iimbestigahan ng Senado, Senyor Aguila, yung kanilang leader, na siya daw ay anak ni Jesus. Gigisahin. Retiradong koronel ng PNP na nagpasok ng 15 armas sa krami, tatambakan ng kaso. Ayon yan kay PNP Chief Acorda. Motorsiklo na ginamit sa pananambang pagpatay sa lady lawyer na si Attorney Alzate nakita sa Bangged, Abra. Nang kalulungkot na balita, Lakay, 13 anyos na balut vendor pinagbabaril habang nasa lamay sa Villasis, Pangasinan, patay. Grabe naman. 13 anyos, di na kayo naawa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, abay, nagalit na ang Pangulong Marcos. Gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na bigatan pa ang parusa laban sa mga smugglers, mga hoarders ng agri-products. Sinertify ng Pangulong Marcos bilang urgent ang Senate Bill 2432. Ito ay ang panukalang bigatan ang parusa sa kasong economic sabotage. Layunin ng bill na lumikha ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Ba't di nga pala buhayin, Mr. President, yung EIIB? Ayan. Ni Secretary Joe Almonte. Ha? Yung EIIB Economic Intelligence Bureau. Ayan. Layunin ng bill na lumikha ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council
At ituring na economic sabotage ang pagpupusilit ng gulay o kaya paghuhoard ng mga agricultural products tulad ng gulay, karne, isda. At iba pa ngayon din ang sobrang importasyon at pang-iipit na makalakal yung hoarding. Sa oras na maging batas ang nasabing panukalang batas, ipapawalang bisa nito ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at gagawing habang buhay. Wow, lupit ha? Lifetime pumahabigan ang pagkakakulong at non-bailable, walang piyansa ang kasong smuggling, hoarding, profiteering at pagkakartel ng agricultural at fisheries products at pagmumultahin pa ang mga nagkasala ng triple ng halaga ng kanila ipinupuslit na produkto. Ba, okay to. Ang sinuwa opisyal o tauhan ng pamahalaan na mapapatunayan sa salang economic sabotage ay habang buhay ding bawal humawak ng posisyon sa gobyerno, mawawalan pa ng benepisyo at hindi na maaring kumandidato sa anumang posisyon. Maski barangay kagawad. Oo, dapat lakay. Samantala mga misis, mga vegetarian, kapit dahil humirit ng taas presyo sa delatang sardinas ang Canned Sardines Association of the Philippines. Ito ay sa harap ng sunod na pagtaas ng presyo ng langis at hirap sa pangingisda. Hiling ng Canned Sardines Association, dagdagan ng 3 pesos ang presyo ng sardinas para bumalik ang dating presyo matapos na magkaroon ng price cap. Binanggit ng samahan na dahilan ang patong-patong na problema mula sa pandemic, lockdown, pagmahal ng petrolyo at problemadong pangingisda sa mga karagatan ng bansa dahil sa bullying ng China. It's been raining in Manila. Samantala, tuloy-tuloy na ang pamahagi ng fuel subsidy sa sektor ng PUVs matapos maantala dahil sa kalituhan sa election spending ban. Ang LTFRB ay nagpapadala ng fuel subsidy sa kasa cards ng mga operators at drivers. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teo Pilo Guadis III, aprobado na ng COMELEC ang petisyon ahensya na exempted ang pamimigay ng fuel subsidy sa election spending ban. Batay sa LTFRB, nabigyan na ng ayuda ang mahigit 63,000 na PUBs drivers at operators sa buong Pilipinas. Karamihan ay mga PUJs, bus, minibus, tourist at school, transport services at iba pa. Hindi yata nakatanggap yung mga driver na school bus ha? Oo nga lakay, no? Driver din naman yun. Samantala, kakayanin ng Pilipinas ang kinakaharap na problema sa bigas kung kukonsumo ng mga alternatibong pagkain ang mga Pilipino. Sinabi ito ni Department of Science and Technology Chief Renato Solidum Jr. sa budget deliberations sa Senado kanina. Anya, posible naman daw na matugunan ang pinangangambahang rice crisis kung babaguhin ng mga mamimili ang kanilang buying behavior. Ito ang naging pahayag ni Solidum nang banggitin ni Senator Francis Tolentino na isang beses lang kada linggo kumakain ng bigas ang grupo ng mga manobo at karaniwang lamang ugat ang kinakain ng mga ito. Hindi naman idinetalye ng kalihim mga pwedeng alternatibong kainin pero binanggit nito ang saging, partikular na ang cardava. Madaling sabihin yan, pero pwede bang construction worker pakainin mo lang ng saging instead na kanin? Tsaka lakay. Sa ang mga manobo na kumakain ng lamang ugat, kasi yun ang marami sa kanila, di ba? Pag dito mo binili ang lamang ugat, lakay, babalatan mo pa yun, mas mahal pa ang kalalabasan nun kaysa kilo ng bigas. Bigas pa rin, kanin pa rin. Sabi nga natin, kahit walang ulam, basta may kanin. Kanin is life, lakay. Tiniyak ng liderato ng Kamara na maaprubahan ang House Bill 8980 o ang General Appropriations Bill sa susunod na linggo. Bilis. Ginawa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Ang pahayag matapos i-certify as urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 5.76 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon na maraming intelligence at confidential funds. Sabi ni Speaker Romualdez, mapagtitibay ang nasabing bill sa susunod na linggo bago mag-break ang sesyon ng mga mambabatas. Ang pag-certify niya ng Pangulong Marcos bilang urgent sa House Bill 8980, ang General Appropriations Bill, ay patunay ng pagkilala ng Pangulong Marcos sa pangailangan na maipagpatuloy ang mga programa at serbisyo ng gobyerno. Sa kabilang banda, aprobado na ng Department of Budget and Management ang release ng 12.259 billion pesos na pondo ng National Housing Authority para sa housing assistance. Ayon sa DBM, ang nasabing pondo ay ibibigay para sa mga pabahay ng mga biktima ng kalamidad at bayad sa resettlement ng mga informal settler na pamilya sa Western Visayas. Ang 12.059 billion sa pondo ay mapupunta para sa housing assistance of calamity victims, habang ang natitirang 200 million pesos ay sa pagtatayo ng 4 na unit na 5-story low-rise residential building sa Region 6 para sa informal settler families. It's been raining in Manila. Samantala, kinasana ng administratibo ang 3 screening officers ng Office for Transportation Security o OTS na sangkot sa umano'y nakawan sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang dito ang babaeng empleyado na nahulikam na sumubo at lumunok ng $300 o katumbas na mahigit 15,000 pesos mula sa isang pasaherong Chinese national. Ayon sa OTS, grave misconduct ang inianing kaso sa kanilang mga dawit na tauhan. Habang pinag-aaralan na rin ang posibilidad na sila na ang magsasampa ng kasong kriminal. Diba extortion to o theft? Salip na ang biktimang pasahero kasi wala na yung pasahero eh. Narito ang pahayag ni OTS Chief ba't walang voice clip ito, Miss Aliyah? Ayan, may interview ang 2x2 dito kanina. Na-amaze ako lakay paano niya ginawa yung strokies niya ng paglunok. Ang galing. Ano pa kaya yung kaya niyang lunukin lakay? Nung i-jebs niya kaya, ito buo pa yung dollar. Yun nga lakay, di ba? Kasi kung lulunukin mo, madadigest yan. Hindi na same quality yan. Ayan. O sinalaksak sa ngalangala? Unless na naka-plastic. Ayan. Diba? Sa bagay, may mga ano yan, ano ha? Galing ni ate. Ang amazing. Si ate, pwede sa circus yan. Ayan. Baka kumakain din to na espada. Yun nga. Kung ano-ano pang kaya niya isubo. Deep throat si ate. Ayun! Ayun nga yung gusto ko sabi. Kasi siniksik niya pala. Talented. Talentada si ate. Ayan. Diba? Sinusuk-suk-suk pa niya laki. Ang hirap siguro. Inaayos para pwesto. Yung pahaba, yung yung tupi ba ng dala. Oo nga, ipaswak. Diba? Pahalang. Ayan. O paayon pala, hindi pahalang. Ayan. Sa amazing siya lakay. Di kayo sumakit ang tiyan nito, ha? Ayan, sa ngipin. Gano'n. Di kaya nasira yung bituka nito, ha? Medyo may kalakihan din yung tiyan eh. So, tsaka, kasi hindi naman ginuya. At least kung ginuya mo yan, ayan. Oo, diba? Durog-durog na yan. Kaso sayang, lakay pag dinurog mo. Ayun lang. Hindi na't alam kung ano ba, sanay na kaya. Siguro madalas na niyang ginagawa ito, ha? Lakay sabi nga dito, sanay sumubo. Baka kasi may kalakihan rin yung tiyan. Siguro sanay na si ate. Pero batang-bata, pero single pa. Sanay na. Pero
May nangyaring sabwatan daw sa paglunok ng pera ng OTS officer na nambiktima ng pasaherong Chinese sa NAIA. Kinilala ang nagsabwatan na sina screening officer Irenci Morados 28, supervisor na si Abraham De Luna at x-ray operator Regino Allen Polante. Batay sa initial findings na salisi o gumamit ng distractions ang umano'y mga kasabwat ni Morados at mabilis na kinuha ang pera sa bag ng biktima. Ang x-ray operator na si Polante umano ang nag-abot ng mineral water kay Morados para masigurong malulunok ang pera na ebidensya ng krimen. Nakabatay ang initial findings sa CCTV footages ng 6 na HD cameras kabilang ang bagong install na 5 vocal cameras sa airport. Ayun, kaya clear na clear ang kuha lakay. Bago yung camera. Uy, yung center, asan mga voice clip natin? Ba't di ginagamit yung voice clip natin dito sa news? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalang? Samantala, ipinag-utos ni DOTR Secretary Jimmy Bautista sa Office of Transportation and Security na patawan ng maximum penalty ang security screener na nagnakaw mano at lumunok ng $300. Malutong-lutong kayong dollar. September 8 pa nang i-report ng checkpoint supervisor ng NAIA na nawala ng $300 ang isang pasaherong Chinese sa Terminal 1. Ayon sa pahig ng DOTR, inatasan na ni Secretary Bautista si Undersecretary for Legal Affairs Attorney Rainer Yebra sa mga dapat na kaso laban sa lady security screener at iba pang kasabwat sa nasabing insidente. Dapat siguro revamp dyan Secretary Jimmy Bautista, ha? Nakakahiya. Ayan, nawalan yung tanimbala. Ngayon naman lunok pera naman. Samantala, desperado ang tauhan ng Office for Transportation Security kaya nilunok ang $300 bill na kanya umanong ninakaw sa pasaherong Chinese sa NAIA. Sinabi sa DZRH ni OTS Administrator Undersecretary Maria Opalasca na maaring nataranta ang 28 anyos na sospek kaya pinilit na lunukin ang pera. Nangyari umano ang paglunok ng pera ng OTS personnel nang bumalik ang Chinese sa checkpoint at inireklamo na nawalan siya ng pera. Sabi ni Aplaska, nagmamatigas pa rin ang sospek na 7 taon nang nagtatrabaho sa OTS at hindi pa rin umaamin sa ginawang pagnanakaw. Narito si Aplaska. Siguro nararamdaman na niya na masusukol na siya. Kasi ang next po na move, yun na po, dadalhin na po siya doon sa private screening area. Paubarin po siya doon at titinan lahat damit at sa buong katawan niya. Nakipag-usap pa siya nung una, at saglit lang umalis siya sa checkpoint. Biglang umalis siya sa checkpoint. Habang ang mga supervisors yung Chinese at saka pero puro nangyari. It's been raining in Manila. Ayun, Chinese pala yung pasahero. Sana Beijing na siya ngayon. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita ay Mama Jackie Gorospen ng LRTA. Abay, ano ba ang gagawin sa release ng tren ng LRT? Abay, i-repair daw yung reversing truck. Ano ibig sabihin ng reversing truck? Pabalik? Paatras yung tren. Standby, Mama Jackie Guaraspes. Sandali lang po. At meron tayong ilang mga paalala at antabayan din ang mga balita tungkol naman sa retiradong koronel ng PNP na nagpasok ng 15 klase ng baril sa Campo Crame. Tatambakan ng kaso ayon kay PNP Chief General Acorda. O yung motorsiklong ginamit po sa pananambang kay Attorney Alzate, yung lady lawyer mahabigan, nakita sa Bangged Abra. Sino kaya may-ari niyan? Nako na kaya ng CCTV yan. At 13 anyos na balut vendor mahabigan, di na kayo naawa. Pinagbabaril sa habang nasa lamay. Patay, pambihira. Oras, Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee. Ganap ng alas 4:28.
Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Miss Thea. Ilang days before There's only 95 days before Christmas. 95 Pinatulan days niyo. na lang. Ang bilis ng panahon. Ay! Naragsak nga Pasko, Mama Jackie Gorospe. Ayan. Alam ko Ilocana ito, ha? Nasa ating linya mahabigan ng spokesperson ng LRTA, si Mama Jackie Gorospe. Mama Jackie, naimbag nga malem. Hello, magandang hapon po, Sir Deo and Ma'am Thea. Ako po from LRMC, so Light Rail Manila Corporation. Kami yung operator ng LRT1. Ayun, ikaw talaga, Miss Aliyah, kung sino susulat mo. Pinalitan na. Opo, baka baka po sabihin ni ng LRT po napalitan na yung kanilang po. Hindi na po LRTA. Ma'am, anong pangalan na ngayon? And Kami yung LRMC, Light Rail Manila Corporation. So, private company na nag-operate ng LRT1. Manila LRTA po Corporation. is under the government still. So, sila po yung aming regulator. so Jackie Grospe Subeldi Ayala na ngayon. Lopez. Hindi, Ang ganda naman ng surname na Pinalitan. yun, sir. Anyway, Mama Jackie Grospe, ayan na. Ano po, maapektuhan ba ang serbisyo ng mga biyahe ng LRT1 dahil meron na pong gagawing repair sa ating reversing truck? Ano ibig sabihin ng reversing truck? In-announce po namin nung Monday na meron tayong ongoing rail replacement works dito sa ating reversing or turn back, kumbaga yung ikutan po ng train. Kasi yung ating end station sa south, ngayon ay yung Baclaran Station. So doon po, may parte doon ng ating relays kung saan umiikot yung mga tren. Kasi pagpa-south sila, tapos pabalik ulit, pa-north, diba, to pick up passengers. Meron silang, meron dong tracks na magpapalit, pa-northbound na siya ulit. So yun po yung reversing track. So meron tayong activities doon. Mag-U-turn ba, ma'am, yung tren? Oo, pabalik. Opo, Ganun. parang U-turn po, pero hindi siya Hindi mag-iikot. Oo, yung, kumbaga, yung front car niya, magiging back car, pag pa-north na siya. So dalawa pala ang ulo ng tren. Ayan, dulo-dulo. Ganun pala yun. Ganun po siya. O hindi po siya yung parang umiikot na pa-U. Hindi po ganun. Paano siya? Magbabaliktad lang yung magiging front and then end car. So, ganun po sa train. Paano, ma'am, dalawa ang driver ng LRT1? Yung mga tren natin? Meron pong schedule, no? So, kunwari tapos na po yung trip niya. And then, pag napa-northbound na yung train, merong posibleng papalit from that station, nasasakay naman yung bagong train operator. Kung patapos na yung shift niya or yung schedule. Pero paano kung pang umaga, pagka Disyembre, posibleng siya rin yung pabalik po. Opo. Depende sa schedule din kung anong oras yung. So pagkatapos So yun nga po. Meron nga tayong replacement work. So pagkatapos tatakbo po na naman sa dulo, gano'n. Ganun po ba yun? Opo. Ayun. Tama. Hanggang Fernando po Junior Station naman yung end station sa north. Meron din tayong reversing tracks doon. Pero yung ngayon po, yung in-announce namin, yung activity ay sa south, dito sa Baclaran area. Baclaran. Ilang days, ma'am, bago maibalik itong regular na biyahe ng LRT? Okay. Hanggang Sunday po yung real replacement. No? Dahil nga po, ngayon nakita namin na dumadami na yung lumalaki na yung aming ridership, ang dami na rin yung trains natin, mas maraming tumatakbo ngayon. So, part of maintenance na we check, part of our safety checks ay kailangan na ma-fast track or ma-schedule, mas maaga yung re-replacement for safety and better system reliability ng LRT1. No? So, dahil nga po hanggang Sunday at may portion doon ng ikutan ng tren ay sarado, bale maapektuhan, may isa lang matitira. So, medyo babagal yung movement ng tren. Kung dati ay dalawa kagad makaka-reverse o quote-unquote U-turn, medyo isa na lang. So, medyo mayroon pong adjustment sa movement, kaya asahan po nila na medyo nag-a-adjust yung ating waiting time or headway between two trains. Sabagay, Pero mama, po, operational naman lahat ng LRT1 station. Sabagay, Ma'am Jackie Gorospe, matagal na kasi yan ha?
Opo. May martial law pa noon nung gawin yan Ay. Wala nang martial law panahon pa ng dating Pangulong 1984. Ferdinand Edrelin Marcos Sr. 84. So, 1984 na po. wow, so magkwenta ka. So Magpo 40 years na. ilang years na ma'am itong release natin? Almost 40 years na? 39. Mm-mm. 39. Oh. Every po yan, may period naman po ang replacement. No? So, section by section. Nung nag-take over po tayo ng operations ng 2015, pinalitan natin lahat. Ngayon. And then dahil na rin po, it's been a few years time, no? Mag 9 years na rin, due na siya for replacement, yung ibang mga section. Ayun. So kumbaga sa gulong napupudpud Yan, din yung napud release. na. Opo, parang due for replacement na rin yung mga release natin. Ayan. Pero iba rin Portion. magawa talaga ni Marcos, ano ha? Talagang hanggang matitibay. Oo. Ang tibay ng LRT1. Ayan naman tayo mo, 39 years na yan. Buhay na buhay pa ang LRT1. Ito'y gawa ba ng Belgian ito, Ma'am Jackie? Yes po. And then Belgian yung na ating company. train, Oo. yung unang-unang train, no, yung Gen 1, gawa pong Belgium. Oh. Pero meron na tayong mga dinagdag ngayon, yung Gen 2, Gen 3, at pinakabago yung 4th generation, yung mga pulang train po na galing Mexico. Wow. Lima na po yung tumatakbo ngayon sa linya na bago. Wow. Kailan naman tayo magkakaroon ng bullet train na Ma'am Ay. Jackie Grospe? Yung speed po kasi sa linya natin dahil light rail transit tayo, Oo. may maximum, hindi siya pareho ng bullet train. So Oo. tayo, ang maximum design speed niya ay nasa 60 kph lamang. Since ganun light rail ba? transit lang po. Oo, kasi kung mabilis yan, baka mamaya kung High dati speed na po yun. Oo, kasi, Iba rin po yung structure na kailangan doon at iba rin yung type of train. kasi kung yung MRT1 na sumasadsad dyan sa may lumalampas sa EDSA TAF, baka kung bullet train, lumampas na hanggang MOA yan. Wag naman. Hindi na kaya. Hindi na tayo. Ayan, hindi na kaya. Ganun pala yan. Anyway, Ma'am Jackie, maraming salamat. So hanggang hanggang linggo. Lunes, back to Okay na. normal na. Back to babalik na po dun sa normal waiting time. Pero gusto ko i-assure lahat na bukas po ang lahat ng 20 stations ng LRT1. Medyo may konting inconvenience lang, medyo matagal ng konting waiting time, pero po rest assured na it's also for their safety and better travel next week and coming days. So, So, kailangan lang namin Open gawin lahat talaga lakay. to. So buong LRT1 from Santolan hanggang One lakay Baclaran to Baclaran. FPJ. Po, Dating Roosevelt. Baclaran until FPJ station. Oh, ayan. FBJ Fernando po Jr. Yes. Roosevelt yan, Well, di ba? idi, Ayan, wow. idi. Okay, maraming salamat, Mama Jackie. Maraming salamat din po. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon si Mama Jackie Grospe ng LRMC. Ayan. Light Rail Manila Corporation lakay. Ayun. Light Rail Manila Corporation de Ayala. Ayan. Ayala nag-ooperate niyan eh. Ayan. Samantala, hatawin natin ang mga report. Standby Edniel, standby man ang Milky. Standby Let, ha? Abay, standby Raymond. Mas mabigat na parusa sa lady screener. At iba pang kasabwat at sa huling kaso ng nakawan sa paliparan. Pinatitiyak ni Secretary Jimmy Bautista. Arrest number 8, Christian Gigolo Manyo. Please come in. Christian. Lakay, patawan ng maximum penalty o pinakamabigat na kaparusahan. So, ang direktiba ng Transportation Secretary Jaime Bautista sa sino mapapatunayang sangkot sa umanay nakawan sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na ang paglunok ng isang tauhan ng Office for Transportation Security sa $300 ng isang tayuhang pasahero sa paliparan. Ay Bautista, ito ng determinasyon ng DOTR na sawatain ang mga tiwali sa di lang sa NAIA kundi sa buong ahensya. Aminado naman ang kalihim na siya ay frustrated at disappointed sa pangyayari sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng ahensya na humanap ng investors para mag-operate at mag-maintain sa paliparan. Alinsunod sa direktiba ni Bautista, ilang sangkot sa nakawan ay kinasuhan na ng grave misconduct.
pinag-aaralan din ang pagsasampa ng kasong kriminal habang iniimbestigahan na din ang iba pang tauhan ng OTS sa posibleng may kinalaman sa insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa isyo, sama-sama tayo, Pilipino. Christian, sa lugar mo, umuulan pa ba? Lakay, katatapos-tapos lang nung malakas sa buhos ng ulan dito sa may bahagi ng Las Piñas at ngayon ay medyo may konting pagbabaha. Ay, ha? May pagbaha? Saan sa Las Piñas? Kaunti lang naman dahil sa ibang bahagi bandang sa may Zapote na nagdudulot na rin ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Maraming salamat, Mr. Gigolo Christian Manio. Bakila kayo, Teya. Samantala, dalawa pang dating miyembro ng kulto sa Socorro, Surigao del Norte, lumantad. I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, dumarami na ang dating miyembro ng kulto sa Surigao del Norte ang lumalantad at nagsasalita sa publiko. Ito ang patunayan ni Senador Risa Hontiveros nang lumantad ang kanilang dalawang kasapi o dating kasapi ng Bayanihan Services Incorporated na naroon sa Socorro, Surigao del Norte. Una, isang nagngangalang Carl o ginamit ang pangalang Carl na miyembro umano ng armadong grupo o Aguila Squad ng leader ng kulto na si J. Renz Kilario. Sa kwento ni Carl, 107 lahat sila nakasapi ng Private Army ni Senior Aguila. Kabilang ng mga minor de edad at 7 kababaihan. Sila ay sinanay sa eskrima, paggamit ng kutsilyo at pagkalas at paggamit ng iba't ibang uri ng mga malalakas na armas gaya ng mga caliber 45 at Armalite. Bili naman sa kanila ng leader ng kulto, sila ay mga sundalo ng Panginoon na maaring pumatay ng ibang tao basta galing sa kanya ang utos. Pilit umano siyang ipinakakasal sa isang minor de edad, ngunit kanyang tinanggihan dahil mahal niya ang kanyang asawa na unang tumakas sa kulto. Pangalawa ay ang 13 anyos na si alias Maymay na tumakas umano ito mula sa sitio Kapihan kasama ang kanyang mga magulang dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral. Hinabol umano sila ng mga armadong bantay na kung tawagin ay mga agnos na armado ng mga itak. Mabuti na lang at hindi sila inabutan na mag-anak. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, dapat may face-off sa Senado pagka nagpatawag na ng hearing si Senator Risa Hontiveros. At ito nga, ipapatawag ng Senado ang leader ng kulto na si Ray J. Renz Hilario. O mas kilalang Senyor Aguila at siya daw ang anak ni Jesus o siya si Jesus, ha? Na pinuno ng umano'y kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, arangkada ang hearing sa susunod na Huwebes, September 28. Bukod kay Hilario, sinabi ng senadora na imbitado rin sa Senate hearing ay lang biktima ng kulto. Ayan, face-off na nakatakas at nagsiwalat ng mapait nilang karanasan mula sa kamay ni Senyor Aguila at ang kanyang mga grupo. Narito Senator Risa Hontiveros. Pero yung anim na malaya pa at nasa mabuti pagala, Victor Riza Tingkang at ng Municipal Social Welfare and Development Office, tatlo po sa kanila, Lakay Deo, ay nakapag-testigo sa aking privilege speech sa pamamagitan ng video. Sila po ay aming i-invite. Of course, yung pinuno itong Socorro Bayanihan Services Inc. Na nagngangalang Senyor Aguila na nagsasabi siya ang reincarnation ni Jesus. Po, siyempre, imbitahin din namin sila sa aming dinig sa 28 po ng September. Ayan, reincarnation daw ni Jesus. Yung pala ay reincarnation ni Satanas. Ay nako, Lucifer. Lupit. Ayan, maganda yan. Abangan natin yan. Face off sa Senado, ha? Tingnan natin kung anong mangyayari kay Senyor Aguila. Ayan, makakalipad kaya siya dyan? Tatanggalan ba siya ng pakpak? Report mula kay kay Miss Let.
Bansang France muling binigyang diin ng suporta sa pananaig ng international law sa South China Sea. Ang detalye atin sa atin ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Miss Thea Lakay, nababahala ang bansang Pransya sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region. Ito ang mensaheng itinarating ni French President Emmanuel Macron kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang magpresenta ng credentials ang bagong ambassador ng France sa Malacanang. Ayon kay French Ambassador Marie Fontanelle, suportado ng kanilang leader ang pananaig ng international law sa South China Sea. Kasabay nito'y muling itinaabot ni President Macron ang paanyaya kay Pangulong Marcos na bumisita sa France. Unang inimbitahan ng French leader si PBBM para sa isang state visit sa kanilang naging bilateral meeting sa sidelines ng APEC Summit noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sakaling matuloy si Pangulong Marcos, ang presidente ng Pilipinas na muling magpapaunlak ng state visit sa Pransya mula noong 1989. Si dating Pangulong Cory Aquino ang huling Pangulo ng bansa na nakapag-state visit sa France. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Nagpunta rin doon ang anak ng dating Pangulong Cory, President Nonoy Aquino, sa France, kaya lang hindi state visit. Ayan. Naglabi sila para ano, ha? Ano yung binulong? Para yung dengue vaccine. Ayan. Ibenta sa Department of Health, sa gobyerno. Ayan. Na nagka-hetot-hetot, ang daming kumita, ang daming nakasuhan. Yun lang. Standby manang Milky Rigunan. Aba, ang Department of Finance hindi nagagamit ang kanilang confidential funds. Di wag nang bigyan. Wag nang bigyan ng intelligence fund. Ayan. At yung mga departamento hindi naman kailangan ng intel fund. Wag nang bigyan. Standby Edniel Parosa. Ayan. Ibigay sa NBI, sa NICA, ISAF, AFP. Ayan. PNP. Ha? Standby Aliyah Ikatlo de Fort. Aba, section ng grade 1 na klase isang paaralan ipinangalan kay Jed Madela. Sino nga ba si Jed Madela? Singer na kay. Bongga, diba? Dun sa San Ildefonso Elementary School. Wala pang Teya Pecho Corpus. Wala bang section na Teya Pecho Corpus? Kahit na principal yung yumaong lolo ko dun lang, hindi pa nila sinisection dun si Anselmo Pecho. Sumalangit na wa. Baka ginawa namang street. Wala rin. Poblasyon Islat ta. Oras sa Dr. Ruel Aguila, Kapitan Elsa Bartolome at Kuyang Didi Gonzales sa Victor de Leon Lima, ganap ng alas 4:52. Hatawin natin ang mga reports. Department of Finance, aba, hindi gumagamit ng Intel Fund. Confidential Fund si Secretary Ben Gigolo Jokno. Hindi nagagamit ang kanilang confidential funds. Pero humihingi ba siya manang sila Milky o hindi? Aris number 12, Milky Rigunan po kami, Milky. Lakay at Tia, sa mga nakalipas na taon, hindi nagagamit ng Department of Finance ang kanilang confidential funds. Lumalabas ito sa plenary deliberation ng Kamara sa 2024 proposed national budget. Ayon kay Sultan Kudarat at Representative Horacio Swansing, ang sponsor ng budget ng DOF, 1 million pesos ang confidential funds ng DOF at hindi ito nagagamit sa loob ng maraming taon simula pa noong 2016. Paliwanag ni Swansing Lakay, ang naturang pondo ay nagsisilbing standby funds ng Office of the Secretary of Finance sakaling kailanganin ay augment para naman sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Sabi pa ni Swansing, ibinabalik naman ng DOF sa Bureau of Treasury ang hindi pa nagagamit na confidential funds. Dagdag pa ni Swansing, baka hindi na rin kailanganin din ng DOF ang 1 million peso confidential fund. At baka i-rekomenda ni Finance Secretary Benjamin Jokno na alisin na ito sa 2024 proposed budget ng DOF. Plano rin ng DOF na idagdag ang pondo sa BIR na humihingi naman ng supplemental budget para naman sa kanilang kampanya laban sa tax evaders. Milky, para sa kauna-una, malaking revelation yan ha. Department of Finance, sensitive na departamento. Kung tutuusin, kailangan nila ang malaking Intel Fund dyan. Ha? Oo, Department of Finance, pero 1 million lang sa kanila.
Hindi 1 pa million nagagamit? lakay. Oo. Oo. At ang Lupit, taray ano. lakay, ang taray lakay ata, Thea, dahil hindi nila nagagamit since 2016. O, kita mo. Hindi nila kailangan ng budget? Oo. Pero nilalagyan pa rin sila ng Intel Fund, ha? Confidential Oo. fund. Kasama yan taon-taon. Pero ang maliwanag lakay ni Swanting, ang nag-sponsor ng DOF budget dito sa plenary, yung kanilang confidential funds taon-taon ibinabalik sa National Treasury. O, kita mo, 1 million na binabalik pa kasi 1 hindi million. nagagamit. Yung iba dyan, kung saan na pinagagamit yan. Oo, makabulsa lang. Oo. Oo. Kasi kung totoo siya, napakaliit, hindi ba? Pwede hindi na ibalik siguro sa correct. National Treasury. Pero, ang sabi nga ni Ponting, kailangan yung confidential funds na 1 million in a year kasi parang augmentation. Sakali daw kailangan nito ng Bureau of Customs at ng Bureau of Internal Revenue. Pero ang sabi, dahil 1 million hindi naman daw nagagamit since 2016, baka naman daw ibigay na lang na tulong na pondo sa Bureau of Internal Revenue para mapalakas ang kampanya naman laban sa mga big-time tax Ayan, evaders. BIR o kaya sa Bureau of Customs. Yung kanilang mga attached agencies sa kaya. Correct. Maraming salamat, Manang Milky. Mabuhay ka, Para sa Secretary Gigolo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ayan, saka sabi natin, Gigolo Secretary Benjok. No? Ano daw, lakay? Ayaw na magpa-interview sa atin. Ay, madinan! Atampo na. Samantala, nanindigan ng Philippine Army na hindi pagkakamali ang ginawa ng mga tauhan nito ukol sa pagsuko ng mga aktivista na kalaunay bumaligtad. Ayon kay Army Commanding General Roy Galido, kung mayroon mang gumawa ng blunder, ito ay ang dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Iginiit ni Galido na hindi tauhan ng 70th Infantry Battalion ang nawawmali dahil tumulong lamang sila sa paglapit ng dalawa. Nakatakdang kasuhan ng perjury sina Tamano at Castro habang iniimbestiga ng AFP ang mga nasa likod ng bagong plot umano ng makakaliwa. Kung kaya naman NTF-ELCAC re-reviewin ang SOP sa pagtanggap ng mga nagbabalik loob sa gobyerno matapos ang pagbaligtad ni Castro at Tamano. Ang detalye, ihahatid ni RH52 Edniel Parrosa. Edniel? Mistea at Lakay, inilabas na nga ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang sulat kamay na affidavit ng environmental activists na sina Jonila Castro at Jed Tamano nang sila ay sumuko sa militar. Pirmado ito ina Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz, hepe ng 17th Infantry Battalion na siyang sumundo umano sa mga aktivista at yang GAT Mayor Reynante Bautista bilang witness o saksi. Sinasabing sulat, inilahad ni Castro na tinulungan silang i-connecta sa militar ng isang atebeya nang sila ay magisyong umalis sa Kilusan. 4 na taon umanong miyembro ng armado itong si Castro na ayon kay Undersecretary Jun Torres ay nakaranas ding makalaban sa enkwentro. Ayon naman kita paano, kusang loob silang sumuko sa kustodiya ng 70th ID dahil sa takot sa kanilang kaligtasan. Pero dahil sa pamamahiya, inamin ni Yusek Torres na wrong move ang nasabing presentasyon sa media. Kaya reviewin umano ng NTF-ELCAC ang proseso nito ng pagtanggap sa mga magbabalik loob sa gobyerno para matiyak na hindi sila magagamit na makakaliwa. Una nang sinabi ni AFP spokesman Colonel Miguel Aguilar na bagong plot at pinag-isipan ng malalim ang nakagugulat na ginawa ni Castro at Tamano matapos silang bawiin ang pagsuko at sisihin ng militar na umano'y dumukot sa kanila nitong entrada ng Setyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, pati si Pau Chief Persida Rueda Acosta. Ha? Ano, Lakay? Nagagalit din. Kaya nga. Dahil sila yata ang nagbigay ng lawyer. Happy birthday muna. Stand by, Miss Aliyah. Batiin ko lang na happy birthday. Advance happy birthday kay Senator Bong Aguimat Revilla. Oy, Boy Panday. Boy Panday. Iba. Senator Bong, happy birthday, sir. Ayan. At si Yusek Randy Escolango ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yusek Randy, ha? Happy birthday. Di ka nag-imbita, ha? At si Kuyang Attorney Chin Chin Lin, binabati ng Marina Traverse Square and Compass Club. At kay Congressman Micah Aglipay, happy birthday. June Kalawagan, Romeo Magsalos.
Mr. Danny Benefit. Danny Boy, happy birthday pare ko ng ABS-CBN. At happy birthday din kay Director Joel Lamangan. Binabati ng kanyang scriptwriter na si Dr. Roel Aguila. At happy 51st founding anniversary sa Tau Alpha Lambda Upsilon Fraternity Beta Chapter. Ayan, pagbati mula kay Noble Kiko Cruz. At ang alumni president Juna Katiis and Sister Cecil Santiago. Showbiz sa Miss Thea. Section ng grade 1 class sa isang paaralan sa Cotabato ipinangalan kay Jed Madela. So in short, Lakay, anong section ka? Grade, anong year, ano mo na, grade and section? 1 Jed Madela. Taray! Anong section ka? Hindi na section A, section B. Section Jed Madela. Sa ano yung section 2? Sige nga. Ang section namin, naalala ko sa ano, elementary, section A, B. ABC, di ba? Letters. Okay, section ABC. Ayan, tama. Pero nung high school kami, mga bulaklak eh. Edelweiss yung ganda, imported. Ayan. Nung kami din high school, Lakay, pero Love, Faith, Hope, yung mga ganyan. Mga Virtues. Hope, Charity, ayan, Rosario. Oo, tapos nung naging Gems, Diamond, mga ganyan. Oo. Science, mga Ito, iba ka iba. Singer. Si Jed lang ba? Di ba, wala bang Houston, ganyan. Wala bang section na Lea Salonga? Mga ganyan, ha? O kaya Bamboo? Kaya Rico Puno. Itatali mo, Aliyah Katlo, the 4th. Lakay at Miss Thea, gaya nga ng mga sinasabi nyo na may mga netizens na nagko-comment na ang section daw nila ay grade 1 Regine Velasquez. Grade 1 April Boy. Diba? May mga netizens na naglalaro ng post ni Jed Madela. At kaya Miss Thea, kinaaliwan nga online ang social media post ng singer na si Jed Madela kung saan ipinangalan sa kanya ang grade 1 section sa Albert Einstein Elementary School sa Cotabato. Albert Einstein. Dapat matatalino yung mga estudyante ron. Genius. Ayan. Ayon kay Jed, sa kabila ng kanyang pakiramdam na hindi na siya importante o hindi na pinapansin bilang singer, ay masaya siya at sobrang honored nang malamang hinango sa kanya ang pangalan ng section ng isang klase. Sabi pa ng singer, sobrang natuwa siya rito at todo pasasalamat sa mga guro at estudyante ng paaralan. Batay sa description na nakalagay sa tarpaulin ni Jed Madela sa grade 1 class, nakalagay na siya ang unang Pilipinong nagkampiyon sa World Championship of Performing Arts noong 2005. Marami namang nakiselebrate kay Jed at may mga netizens pa nga na nagsabing ang naturang pagkilala ay higit pa raw sa mga award na ibinibigay ng iba't ibang esteemed award-giving bodies. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. Section Jessa Saragosa. Albert Einstein. Pang 4th year namin yung Lakay. Einstein, Pascal, Boston. Meron din section kayong ganyan? Ganon. Lakay, mga scientists. Sa San Ildefonso High sa School? Mali. NCBA. NCBA. Akala ko sa PSBA ka, ha? Wala naman high school din. Wala lang ba? Ayan. Salba yung mga Atenista Sabi sa PSBA, parking beside Ateneo. My parking God. Parking space beside Ateneo. Yung mga may PSBA pa ba? Wala na yata. Meron pa ba? Ayan. Uy, magagaling mga accountants na gumaduit dyan. Ayan. Basta accounting, magaling yan PSBA. Happy birthday, Kuyang Vener Bisara, Kuyang Mau Yasay, at Kuyang Delphine Bohols. Ayan, mula sa TM Calao Masonic Lodge 136. At yan na ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Good afternoon, Kuyang Dennis Kunanan, Kuyang Rolly Masangkay, at Kuyang General, congratulations nga pala kay Noble General Sidney Villamor. Congratulations sa iyong promotion bilang Police General. Binabati ng
Imperial Bagwis ng Mabuhay Shriners. Batiin ko lang din ng advance happy birthday lakay si Elise. Oh, kailan ang Sa birthday niya? Lunes. Aba, kasabay niya Senator Bong Revilla. O, di ba? Makiki-birthday kami. Aba, papunta mo sa Okada. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye.